Sa huling part ng ating kwento kung saan hindi maalis ang isip ni Meng Dai sa nangyari sa kanila kagabi habang namumula ang kanyang mukha dahil muli na namang nakascore sa kanya ang kanyang manyakol na disciple. Sa pagpapatuloy, dito ay napahawak na lang si Meng Dai sa kanyang tiyan na kanyang nasabi sa kanyang sarili na dapat makabalik daw dito ng ligtas si Chu Ziyu matapos niyang umalis kanina. Ipinakita naman sa eksena ang mga bangkang gusali na nakalutang sa lawa, at dito ay maririnig ang malakas na ingay halatang hindi sila nagkasundo sa kanilang pinag-usapan. Ang may likha pala ng ingay na maririnig sa labas ay ang boses ng Lord of Thousand Faces dahil hindi pumayag ang Lord of Thousand Faces na lumabas dito sa lawa dahil masyado raw napakadelikado. Gusto lang daw ni Chu Ziyu na siya ay mamatay doon sa labas kahit nakapag-disguise pa siya sa kanyang anyo. Pero seryoso lang naman na sinabi ni Meng Dai sa kanya na kung alam raw ba niya na lahat ng kanilang mga kasamahan dito ay mayroon din sariling mga misyon na dapat nilang gampanan, hindi lang daw ang mga sandata ni Tianno ang kanilang dapat hanapin kung hindi kailangan din nilang hanapin ang iba pa nilang mga kasama upang magkaisa silang lahat dito. Sa ipinaliwanag ni Meng Dai ay bahagyang hindi nakapagsalita ang Lord of Thousand Faces na kanyang iniisip na mayroon din naman punto ang mga sinabi sa kanya ng Yun Xia Master na dapat magkaisa silang lahat dito sa sagradong lawa upang sila ay makaligtas. Kaya makikita ito na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na isasagot sa iminungkahi sa kanya ni Meng Dai, habang ang dalawa naman sa kanyang harapan ay kanilang hinihintay kung ano ang mga salita na lalabas sa bibig ng Lord of Thousand Faces. Dahil sa sobrang tagal magsalita ang Lord of Thousand Faces ay nakaramdam ng inis sa kanya ang Sword Maiden na para bang gusto na niyang turuan ng leksyon ang Lord of Thousand Faces. Habang itong Lord of Thousand Faces naman ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kanyang iniisip na simula raw ngayong araw ay mas nangingibabaw ang lahi ng mga tao, samantalang silang mga lahi ng mga demonyo na ang Barbarian Tribe ay napilitan na pumaibaba. Kung hindi nila sila kayang talunin ay wala na silang magagawa kung hindi sundin ang kanilang mga plano. Wala na raw siyang ibang choice kung hindi sumang-ayon sa kanilang mga kagustuhan. Matapos mag-isip ang Lord of Thousand Faces ay nagsaad siya kay Meng Dai at sa Sword Maiden na sumang-ayon na daw siya sa kanilang gustong mangyari. At nang papaalis na ang dalawa ay inis naman itong Lord of Thousand Faces na nag-hand sign sa dalawa habang sila ay nakatalikod, na kanyang nasabi na wala raw siyang pakialam kung si Meng Dai pa man ang master ng walang hiya na si Chu Ziyu, ito raw ay masyadong nakakainis. Makalipas ang 3 araw makikita itong si Chu Ziyu na seryoso niyang tinitingnan ang pendant na kanyang hawak-hawak. At nasabi na lang niya na sa wakas daw ay nakarating na din siya dito sa lugar na kanyang gustong puntahan. Ngunit bigla na lang naging seryoso si Chu Ziyu dahil mayroon siyang kakaiba na nakita sa kanyang harapan, dahil pala ang lugar kung saan siya naroroon ngayon ay bigla na lang nagbago, sa kanyang harapan ay mayroong malalaking bundok na hindi mabilang ang mga kidlat na pumapalibot sa buong lugar. Nasabi na lang niya na ayon daw sa mga marka galing kay Tianyanzi na itong lupain na ito ay isang lupain ng Dragon Veins na naabot na ang Heaven and Earth na enerhiya. Ito ay isang bihirang pinagpalang lupa sa sinaunang bituin ng Taiji, pero ang kanyang pinagtataka paano ito naging ganito. Talaga raw bang makikita ang ganitong source ng Dao sa ganitong lugar? Ngayon ay kanya muna itong titingnan kahit ano pa man ang mangyari, kahit ang paghihirap mula sa kalangitan dito ay hindi niya kinakatakutan. Ang mga maliliit na mga kidlat na nandito ngayon ay hindi sapat upang siya ay mabigyan ng pinsala. At nang papalapit na si Chu Ziyu sa bundok ay napahinto siya sa kanyang paggalaw dahil mayroon siyang boses na naririnig. Sinaad pa sa kanya ng boses na ang lupain daw kung nasaan sila ngayon ay nabibilang lang para sa kanyang clan, ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan na pumasok. Ang boses pala na naririnig ni Chu Ziyu ay itong isang babae na nakalutang sa harapan ng malaking bundok. Samantalang itong si Chu Ziyu na nakikinig sa babae ay hindi maalis ang kanyang tingin dito. Ang pangalan pala ng babae na ito na sumalubong kay Chu Ziyu ay si Lei Xin, siya ay kabilang sa Thunder God Clan. Naging seryoso naman ang tingin ni Chu Ziyu sa babae na kanyang iniisip na hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng babae na ito, at dapat na isama na ang kanyang lakas sa paghuhukom ng kidlat kanina. Sa tingin din niya sa aura nitong babae na ito ay nasa ika-6 na antas ng Great Saint Realm. Tanong pa ni Chu Ziyu kay Lei Xin na kung siya raw ba ay kabilang sa Thunder God Clan, na pinasangayunan naman ni Lei Xin ang katanungan sa kanya ni Chu Ziyu. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na ang lugar daw na ito ngayon ay isang forbidden area. Ang pag-cultivate ay dapat pinaghirapan. Huwag raw hanapin ng tagalabas ang sarili niyang pagwasak. Kinakailangan na umalis na siya dito sa lalong madaling panahon. Kung hindi ay hindi siya magpapakita ng awa sa isang tagalabas.
Sa mga binanggit na mga salita ni Lei Xin sa ating bida ay dito napagtanto ni Chu Ziyu na ang lupain raw pala na ito ay nakuha na ng Thunder God Clan. Sa kanya din pagkakaalam na ang Thunder God Clan ay isang descendants ng Thunder God na isa sa 5 innate deities ng Taiji Ancient Star, at ayon din sa sinaunang record ng kontinente ng Tianqiong na itong clan na ito ay masyadong matapang at maraming mga kasanayan sa pakikipaglaban, kapag sila ay tinamaan ng kidlat ay ang kanilang mga lakas ay tataas sa 50%, at baka ang kanilang lakas ay magiging doble pa sa pakikipaglaban. At agad nagbigay ng paggalang si Chu Ziyu sa babae na si Lei Xin na kanyang ipinakilala ang kanyang sarili. Siya raw ay si Chu Ziyu ang bagong master ng Argent Island. Hindi naman naniwala si Lei Xin sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu dahil ayon daw sa kanyang paghusga sa aura ni Chu Ziyu ay nasa antas pa ito ng Divine Power Realm, tapos naglakas pa raw ito ng loob na ipakilala ang kanyang sarili na siya ang bagong master ng Argent Deity Island. Sa tingin raw ba ni Chu Ziyu ay isa siyang tanga upang kanyang paniwalaan ang kanyang mga sinabi na siya ang bagong master ng Argent Island. Dahil hindi kayang kumbinsihin ni Chu Ziyu si Lei Xin ay ipinakita ni Chu Ziyu sa kanya ang token na patunay na siya ang bagong master ng Argent Island. Nang nakita ni Lei Xin ang token ay hindi siya makapaniwala dahil talagang ang token na ipinakita ni Chu Ziyu ay ang token ng Argent Island. Totoo raw pala na si Chu Ziyu ang bagong master ng Argent Island. Kampante pa na sinaad sa kanya ni Chu Ziyu na walang duda na totoo itong token ang kanyang ipinakita. Dahil dito ay itinaas ni Lei Xin ang kanyang kamay upang kanyang buksan ang portal ng kanilang clan, sinabi pa niya kay Chu Ziyu na sa ganito raw na sitwasyon ay pakiusap sumunod ito sa kanya. Pero kahit na ganoon ay inihanda pa rin ni Chu Ziyu ang bote ng kanyang lason dahil dapat palagi raw siyang mag-ingat sa mga estranghero na kanyang makakausap. At dito ay makikita na tuluyan na nga na lumabas ang pintuan papasok sa Thunder God Clan. Nang nakalapit na si Chu Ziyu sa pintuan ay ipinakilala naman ni Lei Xin ang kanyang pangalan kay Chu Ziyu. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na kaya lang naman daw niya siya dadalhin sa kanilang clan dahil kinakailangan nilang mag-usap ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay ang kasalukuyan na leader ng kanilang Thunder God Clan. Habang nagsasalita pa si Lei Xin kay Chu Ziyu ay iniisip naman ni Chu Ziyu na kaya raw pala naging ganito itong lugar kung nasaan siya ngayon ay dahil sa Thunder God Clan. Bakit raw kaya nila ginawang ganito ang buong lugar? Marahil ba na pati din sila ay naghahangad ng pinagmulan ng Dao katulad niya? Kung ang pinagmulan ng Dao ay nasa kamay ng Thunder God Clan ay paano naman niya ito makukuha sa kanila? Ito raw ay isang malaking hamon sa kanya kung paano niya ito makukuha. At dito ay hinawakan na nga ni Lei Xin ang malaking pintuan papasok sa kanilang clan upang kanya na itong buksan para makapasok na siya kasama si Chu Ziyu. Makalipas ang ilang saglit ay makikita na tuluyan na nga na nagbukas ang pintuan at agad din naman silang dalawa ni Chu Ziyu na pumasok dito. Ngunit nang pagpasok ni Chu Ziyu sa loob ng Thunder God Clan ay masyado siyang natulala na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil nakita niya ang isang lugar na mapayapa at mayroong mga maraming bahay, mga batang naglalaro sa damuhan at mga magsasaka na abala sa kanilang pananim. Nasabi na lang ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na hindi raw talaga niya inaasahan na mayroong ganitong lugar na nag-exist dito sa Taiji Ancient Star. Napatigil naman si Chu Ziyu sa kanyang pagkamangha nang tinanong siya ni Lei Xin na kung nagulat raw ba siya sa kanyang mga nakikita ngayon. Paliwanag pa ni Lei Xin habang sila ay naglalakad na ang espasyo raw na ito kung nasaan sila ngayon ay ang maliit na mundo ng kanilang kamahalan na ang Thunder God. Ito ay ipinamana mula sa henerasyon hanggang sa susunod na pinuno ng angka ng Thunder God Clan. Nang dumating na ang dalawa sa harapan ng isang maliit na bahay ay nagtanong sa kanya si Chu Ziyu kung nasaan na lugar daw ba sila, ano raw ba ang kanilang gagawin dito. Nang binuksan na ni Lei Xin ang gate na kawayan ay agad naman niyang tinawag ang kanyang lolo dahil mayroon siyang bisita, pero nainis lang naman ang matanda na kanyang sinabihan si Lei Xin na bakit nagdala ito dito ng isang tagalabas. Ang matanda pala na ito ay si Lei Yuan ang clan leader ng Thunder God Clan. Ipinaliwanag naman ni Lei Xin ang pagkakilanlan ni Chu Ziyu sa kanyang lolo, dahil ang tao raw na ito ay si Chu Ziyu, siya ay mayroong daladalang token ng Argent Island. Nang nalaman ng matanda na si Chu Ziyu ay mayroong dalang token ng Argent Island ay hindi siya makapaniwala na kanyang tinanong ang kanyang apo na kung totoo raw ba ang kanyang mga sinabi. Masaya pa na ipinaliwanag ni Lei Xin sa kanyang lolo na kung sino man daw ang nagmamay-ari ng isang token ng Argent Island ay ang ibig sabihin lang nito ay siya ang bagong master ng Argent Island. Habang masaya na nagkwentuhan ang dalawa ay tinanong sila ni Chu Ziyu na kung bakit masyado raw silang nataranta. Binabalak raw ba nilang dalawa na siya ay kanilang patayin ng palihim,
Ang kanya lang raw may mungkahi sa kanilang dalawa ay huminahon muna. Sa kabila ng mga sinabi ni Chu Ziyu ay hindi naman tumugon nitong dalawa na halata ang kasiyahan sa kanilang mukha na hindi alam kung ano ang kanilang dapat na sabihin. At dito ay tinawag na nga ng matanda ang pansin ni Chu Ziyu na kanya muna itong pinapaupo, dahil mag-uusap daw muna sila dito ng mahinahon. Dahil dito ay binigyan ni Lei Xin si Chu Ziyu ng upuan upang makapag-usap sila ng mahinahon ng kanyang lolo, at nang nakaupo na si Chu Ziyu ay ipinakilala naman ng matanda ang kanyang pangalan sa ating bida, siya raw ay si Lei Yuan ang kasalukuyan na patriarka ng kanilang clan. Sinabi din niya kay Chu Ziyu na kung maaari raw ba na kanyang matingnan ang Desolate God token na nasa kanyang pagmamay-ari. Sa kahilingan ng matanda ay agad naman na hinagis sa kanya ni Chu Ziyu ang token ng Desolate God Island, at nang malinaw na itong nakita ng matanda ay masyado siyang namangha dahil talagang totoong token ng Desolate God Island itong nasa kanyang kamay ngayon. Matapos masuri ng matanda kung totoo ba ang token na pagmamay-ari ni Chu Ziyu ay agad naman niya itong ibinalik sa ating bida. Pakiusap pa niya kay Chu Ziyu na ingatan niya itong mabuti. Matapos maibalik ng matanda ang token kay Chu Ziyu ay seryoso niyang tinanong si Chu Ziyu na kung naging curious raw ba ito kung bakit naging excited siya ng kanyang nalaman na mayroon ng bagong master ang Desolate God Island. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na baka katulad din daw sa Desolate God Island, ay mayroon din mga nakahandang pagkakataon sa kanya dito, o baka mayroong nakatagong plano na naghihintay lang na kanyang matuklasan. Kung totoo man itong kanyang iniisip ngayon ay lubhang maganda raw ito dahil ang mga ganitong mga pagkakataon ay hindi niya dapat na palagpasin. Tanong pa ng matanda kay Chu Ziyu na bago raw ba siya nakapasok dito sa Thunder God ay nakita raw ba niya ang dakilang bundok sa gitna ng mga maraming mga kidlat. Sa katanungan ng matanda ay tumugon sa kanya si Chu Ziyu na kung ang dakilang bundok raw ba na iyon ay may kaugnayan sa kanya, o marahil yun ay mayroong koneksyon sa Desolate God Island. Ayon naman ng matanda na sa katunayan ang lupain ng kanilang ninunong angka na ang Thunder God ay hindi orihinal na nandito, dahil ang lugar na ito ay hindi latian ng mga kidlat noong nakaraan, kung hindi ito ay isang lupain na umaapaw ang buhay, isang lupain na ugat ng dragon, isang lugar na kasaganahan at kapangyarihan, bago ito naging katulad ng kanilang nakikita ngayon. 100,000 na ang nakalipas bago ito naging katulad ngayon ay nangyari ito sa panahon kung saan nagbukas ang sinaunang bituin ng Taiji. Maraming mga cultivators galing sa Skydome Continent ang dumating sa sinaunang Taiji Ancient Star upang sila ay makahanap ng mga mabubuting pagkakataon para sa kanilang mga cultivation. Naging seryoso naman ang pakikinig ni Chu Ziyu sa matanda dahil sinabi din sa kanya ng matanda na ang mga katutubo raw dito sa kanilang Taiji Ancient Star ay kahit hindi sila masaya sa pagdating ng mga cultivator galing sa Skydome Continent ay mas pinili pa rin nila na hindi lumabas para hindi magpakita sa mga tagalabas na mga cultivators. At sa anumang kaso sa hindi malaman na dahilan noong ang sinaunang bituin ng Taiji ay nagbukas muli ay muli din umalis ang mga cultivators pabalik sa Skydome Continent. Ngunit sa hindi nila inaasahan sa pagkakataon na ito. Dahil ang dumating dito sa sinaunang bituin ng Taiji ay hindi lamang mga cultivators galing sa Skydome Continent kung hindi dumating din dito ang kakaibang lahi mula sa kalaliman ng Sansinukob, sila ay mukhang mga bagong mga manlalaro sa larangan ng kapangyarihan. Sila ay mayroong dalawang humanoid na nilalang na sobrang lakas na hindi bababa ang kanilang antas sa isang quasi-emperor. Ang mga nilalang na ito ay masyadong makapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Sa paliwanag ng matanda ay tinanong siya ni Chu Ziyu na kung totoo raw ba na dalawang quasi-emperor ang pumasok dito sa sinaunang bituin ng Taiji na mayroong kakayahan na lagpasan ang paghihigpit ng langit at lupa dahil nagawa nilang makapasok dito sa sinaunang bituin ng Taiji. Ayon naman ng matanda na ang mga nilalang raw na iyon ay mga quasi-emperor ngunit maging sila ay hindi din alam kung bakit sila dumating dito sa sinaunang bituin ng Taiji. Dahil dito ay nagsalita sa kanya si Chu Ziyu na ayon daw sa kanyang paliwanag ngayon na ang dalawang quasi-emperor na iyon ay mayroong kaugnayan sa Black Giant Peak na ang sentro ng Thunder Marsh. Tugon naman sa kanya ng matanda na ang dalawang iyon ay nasil sa summit ng Giant Peak. Masyado naman nagtataka si Chu Ziyu na kanyang tinanong ang matanda kung bakit naman nasil ang dalawa. At sa kanyang isip-isip na hindi raw talaga niya inaasahan na itong Taiji Ancient Star ay totoong mayroong dalawang quasi-emperor na nakasil. Sinabi pa ng matanda kay Chu Ziyu na ang kanya raw katanungan ay mahabang kwento, dahil ang dalawang quasi-emperor na kanyang nabanggit ngayon ay nagmula sa kalaliman ng Sansinukob. Pagkatapos nilang dumating dito sa sinaunang bituin ng Taiji ay gumawa sila ng malawakang pagpatay, pinatay nila ang lahat ng mga cultivator na nagmula sa Skydome Continent.
Naging seryoso naman si Chu Ziyu na kanyang tinanong ang matanda na kung wala raw bang naglakas ng loob na labanan sila. Ano raw ba ang ginawa ng Dragon God sa kabila ng kanilang mga ginawa na pagpatay? Ayon naman ng matanda na sa panahon daw na yun ay nasa panahon pa ng pagkabuntis kaya hindi siya maaring gambalahin, kaya walang makapigil sa dalawang quasi-emperor. Sa paliwanag ng matanda ay dito napagtanto ni Chu Ziyu na mayroon daw katotohanan ang mga sinabi sa kanya nitong matanda dahil sa panahon din na yun ay ang kasalukuyan na Dragon God ay isa pang itlog. Dahil sa iniisip ni Chu Ziyu ay napabahing ang Dragon God sa kanyang silid, na hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang napabahing ng malakas. At dito ay muli na naman nagtanong si Chu Ziyu sa matanda na noong panahon daw na wala ang tulong ng Dragon God ay paano naman nila nilabanan ang dalawang quasi-emperor, dahil nakita niya ngayon na ang dalawang quasi-emperor na yun ay hindi nila tuluyan na naubos ang mga nakatira dito sa Taiji Ancient Star. Sa katanungan ni Chu Ziyu ay dito nagsalita si Lei Xin na ang patriarka daw ng kanilang Thunder God sa panahon na yun ay gumawa ng pagkilos para kanilang labanan ang dalawang quasi-emperor, dahil narinig ng kanilang patriarka sa panahon na yun na pinapatay ang mga tagalabas na mga cultivator ng dalawang quasi-emperor kaya lumabas ang kanilang patriarka sa seclusion upang kanyang labanan ang dalawang quasi-emperor. Pero kahit na ang kanilang patriarka ay mayroong natatangi na lakas sa labanan ay talagang kakaiba ang lakas ng dalawang quasi-emperor. Mukhang mayroon silang kakayahan na hindi pangkaraniwan, sila ay hindi basta-bastang nilalang, kahit anumang gagawin ng kanilang patriarka, kahit anumang kapangyarihan ang kanyang gamitin ay hindi talaga niya matatalo ang dalawang quasi-emperor na parabang ang dalawang quasi-emperor na yun ay hindi namamatay. Katulad na lang na parabang mayroon silang proteksyon ng regeneration na hindi maiintindihan. Sa paliwanag ni Lei Xin ay masyadong nagulat si Chu Ziyu dahil ang dalawang nilalang daw na yun ay parang mga immortal na hindi kayang wasakin, ano raw ba ang kanyang dapat na gawin para kanya silang matatalo? Sinabi din ni Lei Xin kay Chu Ziyu na sa pagharap ng kanilang patriarka sa panahon na yun sa mga kalaban na hindi namamatay, ay kahit gaano pa man kalakas ang kanilang patriarka ay sa bandang huli siya ay unti-unting naubusan ng lakas at namamatay din sa pagdating ng panahon. Sa sitwasyon daw na yun ay walang katapusan na labanan sa kalaban na hindi namamatay at matalo-talo. Sa kritikal na sandali daw na yun ay mayroong isang babae na mayroong dalang ice crystal na mahabang espada sa kanyang likod na nakasuot ng plain-colored long dress ang gumamit ng napakalakas na paraan upang sa pilitan na buksan ang harang ng langit at lupa sa sinaunang bituin ng Taiji, siya ang nagligtas sa panahon na yun. Dahil sa paliwanag ni Lei Xin ay napanganga si Chu Ziyu sa kanyang nalaman na nagtanong kay Lei Xin na kung sino naman daw ang babae na gumamit ng napakalakas na kapangyarihan upang sa pilitan na buksan ang harang ng langit at lupa. Seryoso naman na tumugon si Lei Xin sa ating bida na ang babae raw na yun ay ang Grand Empress Taisu. Ang kanilang patriarka noon ay nakipagtulungan sa kanya gamit ang kanilang sariling Dao Charm upang palakasin ang selyo, at sa mabuting palad ay nagtagumpay silang selyuhan ang dalawang quasi-emperor. Iyon ay isang napakalaking gawa na nagligtas ng maraming nabubuhay. Dagdag pa ni Lei Xin na ang origin daw ng Thunder Swampland doon sa labas ay ang rason kung bakit mayroong formation sa Black Giant Peak. Sa pangyayari na yun ang kanilang angkan ng Thunder God ay lubos na iningatan ang selyo at ginawang lupain ng ninuno ang lugar na ito at dito na din nanirahan sa loob ng maraming salinlahi na isang malaking responsibilidad na ipinasa sa bawat henerasyon. Sa mga ipinaliwanag ni Lei Xin ay umantig ang damdamin ni Chu Ziyu sa kanilang clan, pero ang kanya daw pinagtataka kung ano raw ba ang kanyang kinalaman sa mga kwento niya ngayon. Tumugon naman sa kanya ang matanda na 100,000 taon na daw ang nakalipas sinabi sa kanila ng dakilang empress na si Taisu na pagkatapos daw ng 100,000 taon ay ang bagong Panginoon ng Desolate God Island ang makakaresolba ng lubusan sa dalawang nakatagong panganib na kanilang kinahaharap ngayon. Sa sinabi ng matanda ay masyadong nagulat si Chu Ziyu na nagtataka kung bakit ito nasabi ng dakilang Empress Taisu matagal na panahon na ang nakalipas. At lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Chu Ziyu na kanyang sinabihan ang matanda na huwag raw itong magbiro sa kanya, dahil paano naman daw malalaman ng dakilang Empress na si Taisu ang patungkol sa kanya. Tugon naman sa kanya ng matanda na paano raw ba nasabi ni Chu Ziyu na tumigil siya sa kanyang mga biro. Hindi raw niya alam kung bakit pero ang kanyang mga paliwanag ngayon ay nakatala sa kanilang ancient record. Dahil daw doon kaya ang kanilang Grand Empress Taisu ay umalis dito sa Taiji Ancient Star. At isa pa bago siya umalis noon ay binanggit lang niya ang mga salitang iyon ng mahinahon, kanyang sinabi noon sa dating patriarka na itanong daw sa bagong Panginoon ng Desolate God Island kung nakakuha ba siya ng pendant ng bungo.
Kung meron man daw ay dapat ipaalam sa bagong Panginoon ng Desolate God Island na dapat itong ingatan, makikita naman itong si Chu Ziyu na nakikinig sa mga salita ng matanda na agad niya itong tinanong kung paano na lang daw kung hindi niya ito matagumpay na maingatan. Naging seryoso naman si Chu Ziyu na kanyang iniisip na paano raw ba nalaman ng Grand Empress Taisu ang patungkol sa pendant ng bungo, mukhang mayroon siyang maraming nalalaman patungkol dito. Seryoso naman na tumugon ang matanda kay Chu Ziyu na kapag hindi raw nagawang maingatan ni Chu Ziyu ang pendant ay ganito ang mangyayari. Si Chu Ziyu na nakikinig sa matanda ay lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha na nakaramdam ng kaba kung ano raw ba talaga ang mangyari kung hindi niya ito maingatan ng mabuti. Masyado naman nagulat si Lei Xin na nakikinig sa sinabi ng kanyang lolo, dahil sinabi nitong matanda kay Chu Ziyu na ang bilin daw na sabi noon ng Grand Empress Taisu ay parang hindi biro. Dahil sinabi niya noon na kapag hindi raw niya maingatan ng mabuti ang pendant ay sa susunod nilang pagkikita ni Chu Ziyu ay hindi lang niya papaluan ng matigas na sandata ni Chu Ziyu kung hindi papaluan niya ito ng 100 beses hanggang ito ay hindi na makahawak sa babong. Itong si Lei Xin na nakikinig sa kanyang lolo ay masyadong namumula ang kanyang mukha na nakaramdam ng hiya na hindi na niya alam kung ano ang reaksyon na kanyang gagawin sa kanyang mga naririnig. Maging si Chu Ziyu ay nagulat din na nagtataka kung bakit ganoon ang mga sinabi ng Grand Empress Taisu, maya-maya ay napasigaw na lang ng malakas itong si Chu Ziyu dahil kanyang napagtanto na ang Grand Empress Taisu pala na tinutukoy ng matanda ay isang pervert. Pero ang kanyang pinagtataka paano raw ba sila nagkita ng Empress Taisu na nabanggit sa kanya nitong matanda, sa pakikinig raw niya sa mga salita nitong matanda patungkol kay Empress Taisu ay mukhang masyadong pamilyar sa kanya ang babae na yun. Siya raw ba ay nag-transmigrate, paano raw ba ito naging imposible? At dito ay sinabi ng matanda kay Chu Ziyu na kamakailan lang daw ay nagiging abnormal ang seal, kaya ang hula niya dito ay baka nakalabas na ang dalawang quasi-emperor, kung silang dalawa ay matagumpay na nakatakas ay ang itong sinaunang bituin ng Taiji ay hindi maiiwasan na kaharapin ang maraming ilog ng dugo dulot ng pagpatay. Pakiusap pa niya kay Chu Ziyu na para lang daw sa ngalan ng Grand Empress Taisu ay sana kumilos si Chu Ziyu para iligtas ang maraming buhay dito sa Taiji Ancient Star.